Dito pa lang pinahinto na kayo ng pahinante or traffic enforcer. Bakit? Kasi hindi niya kakayanin yung hanggang dito lang. Kakain ng lane yan ng kasalubong. Get nyo? Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina, maging responsable sa manibela. So start na tayo, no? Road safety sharing method. Okay, ano mga dapat natin technique pagka nakakasabay tayo ng trucks and buses? Yan ang delikado, di ba? Napakaraming aksidente. Nanonood kayo ng balita or nakikita niyo sa Facebook. Pag truck ang naka-aksidente sa inyo, hindi biro-biro yung damage, di ba? Talagang medyo durog or wasak ang sasakyan nyo. Diba? Tulad ng mga ginagawa namin sa Powerlag Auto Shop. O, paano ang technique? Anong number 1? Pagkakasabayan nyo ang truck or nasa tabi nyo, ano sinasabi? Do not overtake if not properly seen. Di ba? Ang truck, tandaan nyo, hindi ganun na malawak ang paningin nila kasi mataas sila, malaki rin ang windshield yan eh. Pero may mga matataas na truck. Sa tingin nyo ba, pag yan katabi nyo, nakikita kayo niyan? Hindi. Although, merong pahinante yan. Ano ba trabaho ng pahinante? Alam niyo yung pahinante? Yung parang, sa jeep, tawag doon backrider eh, di ba? Pero yan, nasa harap yan. So, dapat yan, mga driver na yan, tumutulong. Yung mga pahinante tumutulong sa truck driver. Pero anong kadalasang napapansin niyo sa mga pahinante? Pag nasa traffic, tulog, tapos nakataas pa yung paa sa dashboard. Di ba? So, wag na kayong munang mag-expect na, okay lang yan, overtake kasi, ano naman, may pahinante yan eh. O, anong gagawin nyo pagka overtake na kayo? Basahin muna natin ha, do not overtake if not properly seen. Avoid overtaking on curved road. Ano ba yung curved road? Pakurbada. Okay? Tignan nyo ha. O-overtake ka rito, ano sinasabi? Do not overtake if not properly seen. Di ba? May time na nandito ka banda sa, lalong-lalo na, kung nandito ka sa likod niyan, hindi ka makikita niyan. Kung ano yung sa side mirror, tingnan nyo ha, kung nakikita nyo yung driver, automatic yun, kita ka nun. Pero pagka hindi nyo natatanaw, kasi hindi nyo naman talaga makikita na maliit lang yan eh, di ba? Yung side mirror na yan, dun niya kayo nakikita. Ang problema, may mga parang hanggang dito lang ang sakop nyo. Paano kung nandito ka? May time na hindi niya kayo makikita. No? Isa pang, anuhin nyo, wag na wag kayong tututok sa truck. Diba? Tulad yung mga sinabi ko na pag yan, namatayan na makina at paahon, aatrasan kayo niyan. Kayo ang gagawin preno niyan. Okay? So, may mga papakita tayo mamaya kung hanggang saan lang kayo dapat kung saan yung mga blind spot na mga truck. Okay? Avoid overtaking on pa-curb. Ayan, paano yan? Tignan nyo, no? Halimbawa, pakurbada yan. Di ba liliko yan pa ganyan? So, yung side mirror niyan, nakakurba, hindi niya makikita yung gilid. Dito ba kita niya kayo? Nakatakip din niya, no? Tingnan nyo, kung pakurba siya. Hindi niya kayo makikita kasi yung side mirror niya paganto. Naget nyo? Okay, pero pagka tumagal kayo, lalo na kung mga akit kayo ng Baguio, mapapag-aralan nyo yan, no? Yung timing. Meron din sinasabi dito na be sure to have enough power when overtaking on an uphill. Okay, pakit kayo ng Baguio. Tapos, naka second gear kayo. O overtake kayo, pagka kayo overtake, huwag kayong magpapalit ng gear. Paahon, naka second gear ka. Tapos pag nag third gear ka, nagpalit ka ng cambio, tinaasan mo, kala nyo ba bibilis yung, hindi bibilis yun pagpaahon. Mabibitin lang kayo. Ang mangyayari niya, yung second gear nyo, yung ubos na ubos, yung galit na galit yung makina nyo. Pagka nalagpasan nyo na, that's the time na pwede na kayong magpalit ng gear. Next, use flashing headlight while overtaking. Okay? Ano ba yung flashing? Flashing headlight. Sino may idea sa inyo?
Yun, yung ginaganunan, tapos umiilaw. Subukan yung, ang headlight kasi, pag in-on nyo yan, so bukas yung headlight, hindi yan magbiblink, on yun eh. Pagka yan naka-off, ginanon-ganon nyo yung pinaka-switch nyan, ilaw-ilaw yan. Ngayon, kahit naka-on naman yan sa gabi, pin-flashlight nyo, blink ng high-low, high-low. Mapapansin kayo nyan. Okay? Mas effective yung pagpa-flashing ng ilaw kaysa sa busina. Ang busina kasi, pag nasa kanan siya, may time na kala mo, naririnig mo, nasa kaliwa eh. Di ba pag may ambulansyang parating, nagwawangwang, hindi mo naman alam agad kung nasan eh. Yung kala mo nasa likod, yung pala nasa harap. Ganon din ang busina. Hindi mo matetrace yan. Pag bumusina ka o overtake ka, pip, 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 pip. Hindi niya alam kung nandito ka kasi nga ang truck nga is malaki ang blind spot. Okay? So, flashlight kayo. Pero hindi ko sinasabing bawal magbusina ha. Ako, naniniguro ako. Ipa-flashlight na ako, bumubusina pa. Siyempre, minsan naman kahit papano yung pahinante or yung driver nasa kaliwa o kanan, parang kahit papano merong ilang percentage na lalamang yung pandinig mo sa kanan. Tama? Kung ikaw, pahinanti ka, sir, nandiyan na bumusina sa kanan mo, sa side mo, parang mas malaki yung chance naman na makita mo talaga na nandun siya, na nasa kanan mo. Dahil mas malakas yung pandinig mo kumpara dito sa kanan versus nasa kaliwa. Kung nasa kaliwa yung bumusina yun, hindi naman ganun kalakas mo maririnig eh. Tama? So yun, mag-flashlight kayo at bumusina. Be careful when passing from the right of a passenger. Passenger bus. Bakit? Bakit tayo pinag-iingat, no? Kung o-overtake tayo or dun tayo dadaan sa kanang bahagi ng mga bus. Baka may bababang tao. Tama. Kasi tayo, ano ba tayo? Left hand or right hand drive? Left hand tayo. Sa Japan, Australia, yan ang mga right hand, no? So, yung kanan na yan na yung babaan ng pasahero. Paano kung mag-overtake ka? Eh, hindi naman lahat pero maraming bus na nagbababa ng tinatamad igilid yung itabi, yung mga bus nila. Di ba? Minsan sasamantalahin pa nila pag naka-traffic yan. Doon magbababa, bubuksan yung pinto kasi katuwiran nila traffic. Eh ano naman kinalaman nung nasa likod mo na magbababa ka ng pasahero? Di ba? Huminto na siya, hindi niya nakita kung ikaw ang driver ng kotse, hindi mo naman mapapakiramdaman or makikita kung magbababa siya ng pasahero eh. So, kala mo traffic, maluwag. O, ano mangyayari? Makakasagasa lang kayo ng tao, no? So, yan, tandaan nyo, pag bus, ingat sa pag-overtake sa kanan. Na-get nyo, ha? So, yan, avoid being in a blind spot by following too close. Ano yun? Huwag kayong tututok, no? Hindi truck, kotse lang. Tututok ba kayo? Hindi, no? Sa kotse lang, hindi. Paano pa kaya kung truck? Durog kayo dyan. Di ba? Pagka yan, namatayan niya ng makina, kayo ang gagawin preno niyan, lalo na kung paahon. Wasak ang sasakyan nyo, ang hood nyo niyan gaganon. Di ba? Lalo na yung driver na hindi sanay sa manual, kayo, papracticein namin kayo dun sa hanging. Pagka yan, namatayan kayo or bigla kayo nagbitaw ng clutch or delay ang release ng clutch nyo, aatras kayo ng konti niyan. Ngayon, sa tingin nyo ba, pag kayo naatrasan, mararamdaman ng driver yan? Hindi, no? Bihira niyang mararamdaman yun. Sa laki na itong ganitong mga truck na to. Parang sasabihin lang sa inyo, bye-bye, tapos ikaw naman, hahabulin mo. Hindi niya mararamdaman eh. Okay, next. As much as possible, do not drive on the lanes intended for trucks and buses. O bakit tayo dinadiscourage na mag-drive sa mga bus lane? Ma'am? Yes, may po naman lahat ng mga bus. Oo, doon dinidiscourage din tayo dyan, lalo na pag madaling araw, huwag niyong gagawin yan. Again, maraming nawawalan ng preno or paano kung nakatulog yung driver at nandiyan ka sa bus lane. Hindi ko sinasabing okay lang banggay nila yung truck, pero mas okay na yung banggay nila yung kapwa truck kesa naman
tayo mga light vehicles ang babanggain nila. Di ba? So, pag ikaw, binangga ka niyan, nawala ng preno or nakatulog ang truck driver, ikaw ang binangga, wasak ka. So, medyo merong ding konting sisi sa inyo. Di ba? Oh, hindi ko naman sinasabing wala na pananagutan ng truck, pero kung sinunod nyo to, as much as possible, do not drive on the lanes intended for trucks and buses. May nawala ba sa inyo? Wala, di ba? Safe kayo. At least kung truck sa truck, malaki yung possibility na hindi masyadong masaktan yung driver. Kasi truck din naman ang dala niya. Pero kung truck versus kotse, para kayong papel na ginanon yan, nilukot. Na-imagine nyo? Or marami naman kayo nakikita mga aksidenteng ganon. Okay? Never cut. This is illegal. Look at the rear or side mirror before changing lane. Ayan. Tignan nyo. Kanina lang, may mga estudyante nagsesend sa akin eh. Hinihingan ako ng mga reaction video. Tumatakbo ang truck. Ano yung sinasabi? Never cut. Ano yung cut na yan? Ganyan ang itsura niyan. Yang cut na yan. Hindi, bakit? Hindi kayo nakikita ng driver niyan pag nandiyan kayo. Hindi kayo makikita niyan. Tapos, kakatin nyo. Iba yung overtaking, ha? Overtaking, di ba, pagbabalik ka, mga isa o dalawang kotse ang pagitan. Eto, cut na yan na tinatawag. Pag ganyan. So, wag nyong kakatin. Bukod sa illegal, bawal, talaga ma-aksidente kayo niyan. Hindi kayo makikita niyan. Lalo na nga, sabi ko sa inyo, pag ang pahinante ay pakaang-kaang, nakataas lang ang paa, nagse-cellphone, hindi tinutulungan ng driver. Samantalang yun ang obligasyon niyan. Isa sa obligasyon nila ay alalayan ang driver. Okay, na-get nyo? Next, last. Provide maneuvering space. Okay. Ang mga manibela niyan, yung bitin ng maniobra niyan. Hindi tulad sa kotse. Nandiyan ka sa highway, mag-U-turn ka, bumalik ka, isa o dalawang Ang mga truck, maliit ang kabig niyan. Pangalawa, mahaba pa ang body. No? Hindi nila kakayanin yung ginagawa ng mga truck na isa, dalawang pakurbada. Ano ang gagawin nila pagka papaliko sila dito? Lilipat ng lane yan. Di ba dapat kanan sila, di ba? Kakanan. Di ba dapat dito tayo pupwesto dahil mga kotse tayo? Ang gagawin niya mga yan, i-disregard nila yan. Dito bubuelo yan. Kakanan yan dyan. Get nyo? Okay. Ano sinasabi? Provide maneuvering space. Pag yan pumorma na at kumamay na yung pahinante, minsan bumababa yan. Irespeto nyo yung mga truck na yan. Kesa naman kayo, nandyan. Sa tingin mo ba pagka hindi mo pinansin yan, tatamaan ka hindi? Pag dinikitan nyo? Tatamaan kayo yan. Ha? So, mangyayari, dito pa lang stop na. Ang gagawin naman, kung sakali naman, medyo nalibang kayo, napadikit kayo, sesenyasa na kayo ng pahinante niyan or truck driver na, sige na, umuna ka na. Ngayon, yung kasunod naman, maging alisto na kayo. Dito na kayo, huwag na kayong didikit doon. Okay? So, ganito naman. Halimbawa, ikaw naman nandito. Imagine niyo dito ka sa side na to. Nandiyan kayo. Siya gaganon. Dito pa lang pinahinto na kayo ng pahinante or traffic enforcer. Bakit? Kasi hindi niya kakayanin yung hanggang dito lang. Kakain ng lane yan ng kasalubong. Get nyo? Sabay, dediretso na yan, kakabig na yan. O, kaya huwag kayong magtaka, bakit pinapara kayo dito ng pahinante or traffic enforcer, malayo pa lang. Diba? Kasi nga, malaki ang hinihinging pagmamaniobra ng truck na yan. Okay? Natuto kayo, ha?
Ano yan? Importante yan para hindi kayo mabangga or mag-aksidente. Nakita mo? O, sige. Majesty Driving School. Dito ay tiyak ka na matututo. Majesty Driving School. Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina. Maging responsable sa manibela.